Back to school na naman nga ang mga bata dito sa amin. Kaya ito, iniisa-isa ko na ngang ayusin ang mga gamit ng mga anak ko. Inuna ko na nga itong sa may grade 3 ko. At bawat isa nga, isinulatan ko na ng mga subject. Hindi ko na nga naipakita sa video na nagsulat ako ng subject. Kasi akala ko nagpe-play yung video, yung pala hindi. Ayan, may niready na rin ako diyang ginupit-kupit kong scotch tape para naman sa ganun na hindi ako mahirapan. Ayan, meron din ako diyang plastic cover. Ganun na nga rin ang ginawa ko sa scotch tape at para naman hila na lang ako ng hila pag ako'y magdidikit na. Nagsukat na nga rin ako ng plastic cover para ipapambalot ko dun sa notebook at gatong technique na yung ginagawa ko. Kada gupit ko ng isang plastic cover, hindi ko muna siya binabalot. Gumugupit ulit ako ng isa pa hanggang sa makasampu ako dahil 10 nga yung notebook ng anak ko. Para pag natapos ko yung 10 sukat, dire-diretso na lang ako magbabalot ng mga notebook. Kayo ba mga mare, paano ang diskarte nyo sa pagbabalot ng notebook ng mga anak nyo? Hindi nga lang pala itong 10 notebook na to ang babalutan ko dahil meron pa nga sa may grade 5 ko na 10 piraso din at meron din sa kinder na 5 piraso o diba sobrang dami. Pero okay nga lang yon mga mare dahil para naman to sa mga anak ko. Ako nga lang din pala mag-isa ang kumikilos dito sa pagbabalot ng mga notebook ng mga anak ko. Kaya kung napapansin nyo, dinadagan-daganan ko nga ng hita ko yan dyan para lang hindi siya ganun kahirap sukatan ng plastic cover. At dahil super mom nga ako, kayang-kaya kong diskartehan to kahit ako lang yung mag-isa. Natapos ko na nga din magupit ng mga plastic cover kaya naman sinimulan ko ng magbalot ng mga notebook. At ayan nga yung mga nagupit ko na plastic cover. Nilagay ko lang siya sa isang gilid para hindi lipad-liparin. At ayan, sisimulan ko na nga magbalot ng notebook. Medyo kumukunot-kunot nga yung noo ko dyan dahil malabo nga yung mata ko. Hindi ako makapagpa-check up dahil wala pa nga kaming budget. Pero sana nga soon ay makapagpasalamin na ako dahil sobrang blurred nga na itong mata ko guys. Kaya baka naman. Sa sobrang blurred nga ng mata ko, akala ko naidikit ko na yung plastic cover dun sa may notebook. Ayun pala, yung scotch tape dun ko lang naidikit sa may plastic cover. Kaya nagtaka ko pag angat ko biglang bumuka. Kaya ayun, for the tanggal ng scotch tape sa plastic cover ang person. Ayan, medyo malapit na nga ako matapos dun sa may unang notebook. Ginugupitan ko nga rin dun sa may bandang ibabaw para maayos kung maitupi yung plastic cover. Dito nga lang din pala ako sa sahig namin gumagawa, kaya medyo nakayuko ako. Sa mga oras na to, malapit ko na nga matapos yung isang notebook. Ito nga rin yung sinasabi ko sa inyo kaganina guys, ayan, for the tanggal lang person. Dahil purong sa plastic cover lang pala nakadikit yung scotch tape. And yan nga, last na dikit para sa isang matagumpay na pagbabalot ng isang notebook. Iti-timelapse ko na nga rin tong video na to dahil wala na nga akong masabi. Sa next video ko na nga lang din i-upload yung pagbabalot ko ng notebook ng grade 5 ko at saka ng kinder. Kaya hanggang dito na nga lang din ang pagbo-voice over ko dahil medyo nabablanko na nga yung utak ko. Wala na akong masabi na kung ano pa. Ganito pala ang pakiramdam ng isang vlogger. Sa pagbo-voice over pa lang, abutin ka na ng siyam-siyam. So, yun na nga. Hanggang dito na lang. Papalo na lang po ng aking page. Thank you po sa mga sumusuporta at sa mga bagong susuporta. Yun lang. Salamat.